Patuloy ang pag-usbong ng maraming mangangaral sa buong mundo na nagpapahayag tungkol sa salita ng Diyos. At ngayon, maging ang mga taong hindi naniniwala kay Jesus Christ, kagaya po ng mga Muslim, ay tinatanggap na rin po si Jesus bilang Diyos na tagapagligtas. Meron daw pong 4,000 na mga Muslims ang tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Hello, what's up mga sangge? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangge, pag-uusapan po natin ang malaking balita patungkol po sa paglaganap ng salita ng Diyos sa panahon po natin ngayon. Abay, mayroon daw pong 4,000 o libo-libong mga Muslims ang tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Papaano nangyayari ito? Ang paglagana po ng salita ng Diyos at pagtuturo ng mga ito sa iba't ibang panig ng ating mundo ay patuloy. Nagpapatuloy mga sangkay sapagkat ito po ay nakapropesiya na kailangan po munang maganap na malaman ng lahat ng tao ang katotohanan patungkol po sa magandang balita na hatid ng ating Panginoong Hesus patungkol po sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kung babalikan po natin ang kasaysayan sa pangangaral ng salita ng Diyos, simula po nung panahon na si Jesus Christ ay bumalik sa langit, makikita po natin ang grabing persecution ng maraming mga mananampalataya noon na nagpalaganap ng magandang balita mula sa Asia hanggang sa iba't ibang panig ng ating mundo. Hindi po naging madali ang sitwasyon. Naranasan po nila ang grabing persecution, pagpapahirap sa maraming Kristiyano na mas malala pa po ito kaysa sa nararanasan po natin sa ating panahon ngayon. Bagamat maraming mga hari at makakapangyarihang tao ang sumubok na hadlangan ang salita ng Diyos, subalit hindi pa rin po ito nagpapigil. At hanggang ngayon mga sangkay, patuloy ang paglaganap ng salita ng ating Panginoon sapagkat ito po ay kailangan malaman muna ng lahat ng tao bago po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ayon po sa Matthew chapter 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Malinaw po ang propesiya na nasa salita ng Diyos, mga sangkay, na bago daw po maganap ang sinasabing end of the world, kailangan po munang maipangaral ang salita ng ating Panginoong Hesus. Ang magandang balita, ang gospel sa lahat ng tao sa buong mundo. Kung tutuusin mga sangkay, napakadali lamang po ito gawin sa panahon natin ngayon dahil nga po sa taas ng komunikasyon at bilis ng information na pwede nating makita o maipadala sa kahit na saan. Mayroon pong social media, mayroon pong telebisyon, iba't ibang klaseng pamamaraan na pwedeng gawin ngayon ng maraming mga ngaral para ipahayag ang magandang balitang ito. Marami ngayon mga sangkay ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Naghihintay na maganap ang rapture. Subalit hindi po ito mangyayari mga sangkay hanggat hindi po naririnig ng lahat ng tao ang patungkol sa magandang balita. At ito nga po mga sangkay ay malapit na pong maganap ang isang mahalagang propesiya sa Biblia patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon na kailangan pong malaman ng sangkatauhan ang magandang balitang ito. Hindi na po bago mga sangkay itong mga nangyayari ngayon sa ating mundo na itong mga Muslim nga po ay dahan-dahan na pong nabubuksan ang kaisipan patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Pakatandaan mga sangkay na ang mga Muslim ay hindi po naniniwala patungkol kay Jesus Christ na siya nga po ay isang Diyos sapagkat para sa kanila mga sangkay, si Jesus ay tao lamang, isa lamang pong propeta na maikukumpara mga sangkay kay Prophet Moses. Mababasa po sa libro ng Quran mga sangkay na itong ating Panginoong Hesus ay isinilang kay Birhen Maria, isang magaling at matalinong mangangaral na tagapagpahayag daw po ng magandang balita. Subalit hanggang doon lamang mga sangkay, hindi na po sinasabi dito na itong si Jesus Christ, siya po ang Diyos na nagkatawang tao para iligtas ang sangkatauhan. Ngunit isa pong magandang balita mga sangkay sapagkat dahan-dahan na pong nabubuksan ang kaisipan
ng mga Muslim sa iba't ibang panig ng ating mundo at kinikilala na nga po ang ating Panginoong Hesus bilang isang tagapagligtas na hindi lamang po basta propeta na kagaya ng iniisip nila na nakasulat sa Quran, kundi ang ating Panginoong Hesus mismo, mga sangkay, ang siyang sinasabi sa Biblia na tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ayon po sa kumakalat na information, mga sangkay, sa isang youth crusade daw po na nagkaroon po ng attendance na libo-libo, napakarami daw mga Muslim ang na-convert to Christianity. Ayon po sa report na bago po mangyari ang pagkaka-convert nila papunta sa Christianity, nagkaroon po ng mga vision, mga panaginip ang mga taong ito patungkol po sa tunay na kaligtasan. Nakita daw po nila sa kanilang mga panaginip, mga sangkay, na ang ating Panginoong Hesus nga po ang siyang tunay na tagapagligtas. Kung kaya't nung nangyari po ang isang napakalaking crusade na inatinan, mga sangkay, ng libo-libong mga Muslim, dito na po nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala po nila si Jesus Christ, hindi po bilang isang propeta, kundi isang Diyos na tagapagligtas na sinasabi po sa Biblia. You want to choose to be free from the cage of sin. If you want to choose right now to make the Lord Jesus Christ your Savior, to pay that price with His blood, I want you to raise your hand. I want you to raise your hand. If you want to choose to open the door of your heart right now, if you want to choose to receive Him right now, and say, Heavenly Father, I come to you in Jesus' name. I believe that Jesus, you are the Son of God. I believe that you died and arose from the dead. Come and live in me. I open the door of my heart. Come and be the Lord of my life. In Jesus' name. Hindi na po bago, mga sangkay, ang ganitong klaseng mga information patungkol po sa pagkaka-convert ngayon ng maraming mga Muslim sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kamakailan lamang, mga sangkay, lumabas ang balita na maging ang Iran ay nakakakilala na rin po sa ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, ang Iran ay isang solid Islam. Hindi po nila kinikilala si Jesus Christ bilang isang Savior. Subalit, ayon po sa report, marami na daw pong mga bahay-sambahan ng mga Muslim ngayon doon sa Iran ang nagsasara na. Dahil nga po patagong na ituturo doon, mga sangkay, ang patungkol po kay Jesus Christ. Kung kaya't ang gobyerno mismo ng Iran ay gumagawa na po ngayon ng mga mahihigpit na batas para po pahirapan yung mga Kristiyano doon, mga sangkay. Ito po, mga taong ito ay ang mga dating Muslim converted sa Christianity. Yung iba namang mga Muslim, mga sangkay, nagkakaroon po ng mga visions, panaginip. May isang pamilya, mga sangkay, ng mga Muslim ang sabay-sabay po nagkaroon ng panaginip habang po sila ay natutulog. At doon po nila nakita, mga sangkay, si Jesus Christ na ito daw po ang tunay na tagapagligtas at wala na pong iba. Kung kaya sa araw na yon nag-decide sila na kumausap ng isang mangangaral mula po sa mga Kristiyano at nabaptize po sila sa tubig at naglingkod na po ng tuluyan sa ating Panginoong Hesus. Marami sa mga Muslim, mga sangkay, halos pare-parehas po ang kanilang mga testimony na ganito po ang nangyayari. Sila po ay pinapadalahan ng mensahe sa pamamagitan po ng panaginip at nakikita po nila dito, mga sangkay, na itong si Jesus Christ nga po ang siyang tunay na Savior at wala na pong iba. So talagang patuloy ang paglaganap ngayon ng salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ito po ay katuparan sa propesiya na sinasabi sa Biblia, mga sangkay, na ang magandang balita o ang gospel patungkol po sa kaharian ng Diyos ay maipoproklama o makikilala o malalaman mismo ng buong mundo at magiging testimony ito ng iba't ibang mga bansa o lahat ng mga bansa at ang katapusan ay mangyayari. Ito po ay isa sa mga passage sa Bible, mga sangkay, na tumutukoy sa senyales ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Magandang simula ito sa lahat ng mga Muslim ngayon na nakakakilala na po kay Jesus Christ bilang Savior. Na ito naman talaga ang sinasabi ng Biblia, mga sangkay, na Jesus is the way, the truth, and the life at walang sino man makakapunta sa Ama maliban po sa Kanya. Maganda, mga sangkay, na nasimulan na po nila na makita ang tunay na
na pagkatao ng ating Panginoong Hesus na siya nga po ang Savior ng sangkatauhan. Ayon po sa John chapter 1 verse 12, "But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God." So bagamat mga sangkay, ang una nilang pinaniniwalaan, si Jesus Christ ay isa lamang pong tao, isa lamang pong propeta. Pero ngayon na tinanggap na daw po nila ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, binigyan po sila ng karapatan na maging anak ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng mga tumatanggap sa ating Panginoon ay nabigyan na po ng karapatan na maging isang anak ng ating Panginoong Diyos at kabahagi na po ng kaharian ng ating Panginoon. Bagamat po sila ay dating Muslim, mga sangkay, naniniwala sa katuruan ng Islam, ngunit mayroon pong pagbabagong magaganap sa kanilang buhay ngayong nasimulan na po nilang kilalanin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come." Isang bagong simulain sa buhay ng mga taong ito, mga sangkay, na tumanggap na po sa ating Panginoong Hesus. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.